yung sakit ko nila. Anong pananakit ginawa sa'yo? Pinapalo ka ba? Hinahampas? Din pulpog sa kalaha. Ang ulo ko, katatlo ka bises, kayong tampa. Ayun. So, pinalo daw siya mga kasikap ng kawali, no? 3 beses, saka sinampal. Sigad Bisera nagmula sa Negros Occidental. Layunin ay tumulong sa mga nahihirapan, karamihan kasi sa... Mga kasikap, magandang araw na sa ating lahat. Andito ako ngayon sa isang lugar kung saan meron po sa ating humihingi ng tulong na isang nating OFW, no, na galing sa Kuwait at medyo masaklap din ang nangyari sa kanya doon, no, dahil kwento nga ng kanyang kapatid ay tinutorture daw, no, ng kanyang amo. So kamustahin natin siya, alamin natin yung mga pangyayari sa kanya nung nasa bansang Kuwait siya. So magandang umaga sa iyo, ate. Anong pangalan mo? Odette Miron Polina. Ayan, si Ate Odette. Ate Odette, ilang taong ka na? 40 plus. 40 plus, mga 45, ganon? Mga 40. 41, 42. Basta 40 plus, no? 40 plus. Ayan. So, si Ate Odette ba ay may asawa, bana? May ara. Mayroon? Oo, gani. Oo. Ilan ang anak mo, Ate Odette? 2. 2. Nasaan sila ngayon? Sa Iloilo. Nasa Iloilo? Babae, lalaki? Lalaki, babae. Okay. So, itong anak mo na to ay sa unang asawa mo, kasi naikwento sa akin ng kapatid mo na may dating asawa ka raw, no? Oo, gani. Ang asawa ko nga una. Yung una. Iloilo. Taga Iloilo. Yung papa, sanduwa ko kabata. Okay. Yun yung tatay, no, sa 2 mong anak. So, kumusta ka naman ngayon, Ate Odette? Kailan ka ba nag-abroad sa bansang Kuwait? Anong taon ka nag-umpisa? 2016. 2016 hanggang 2021. So halos kasabayan lang pala tayo, no? Kasi ako 2015 ako nung pumunta ng Kuwait, no? Nauna lang ako ng konti. Tapos nung kasagsagan ng pandemic, nung medyo lumuwag-luwag na, ako'y umuwi na rin, no? So kumusta ka naman doon sa bansang Kuwait? Ano bang naging buhay mo doon? Okay ba ang amo mo? Sa una ko nga amo, sa 2016 to 2018, sa Mubarak Al-Kabir, mga asalche, dito, natapos ko ang 2 ko ka tuig sa kontrata, bakasyon ako sa Dre sa Pilipinas for 2 months, then nagbalik. Natapos mo yung kontrata mo, tapos bumalik ka sa dating amo mo o ibang amo na? Ibang amo na that time sa problema sa Dimapiles. Nung kasagsagan ni Dimapeles, nung nag-viral, no, sa Facebook at nung nagalit si President Duterte. So, natapos ang unang kontrata sa unang amo, na pag uwi mo ng Pilipinas, panibagong amo na naman, kumuha ka na naman ng bagong kontrata? Sa unang kontrata, sa gusto sa agency. Pero naambal ko sa iya, may una ko nga amo, nga nagpirma ko sa kontrata, nga ibalikan ko. Doon ka pa rin bumalik sa una mo nga amo? Gusto ko dito, kaya nakapirma na ko. Ang ilagin natag sa akong lain nga amo. Okay. Ganito pala ang nangyari, mga kasikap. Mas gusto ni Ate Odette yung dating amo niya. Kaso, ang binigay daw ng agency, ibang amo na pagbalik mo. Oo, gani. Kay that time, na problema kay Dimapiles. Kay nakapirma na ko sa 2 ka tuig nga continue ako. Kay ako man nakasikaso sa embassy sa Philippines sa Kuwait. Na mag-continue ako sa kontrata sa unang amo. Kontrata nga nakuha ko nga 2 years. Pero ang problema, bakit nilipat ka ng agency sa ibang amo, mas gusto mo doon sa una mong amo? Nag-close ang Kuwait sa problema kay Dimapiles. Okay, nag-close. Yes. So, ibig sabihin, medyo pahirapan ng pag-renew ng kontrata. Pabalik sa Kuwait. Pabalik sa Kuwait kasi nag-temporary ban noon, di ba?
Tapos nung medyo nakaluwag-luwag na, lumuwag na, nakabalik ka na doon sa Kuwait. Tapos ano yung naging buhay mo doon sa amo mo na binigay sa'yo ng agency, yung bagong amo? Okay naman sila? Mabait man sila? Maayos sila nga mga tao nga sa Angelos. Ang lugar sina. Ang Angelos. Yes. Andalos. Andalos, oo. Nga lugar. Mga 7 months ako dira. Sa pangalawa mong amo. So, Pulis kag army. Pulis kag army yung amo mo. Yes. Okay naman yung trato sa'yo? Nakakakain ka naman sa isang araw? Then may off day ako. Na ginahatag nila. Kada semana, kada weekly ang day off mo? Hindi man, once a month. So sa bahay, ilan ang kasama? May mga Pilipino ka bang kasama? Yes. Ilan kayo? 3. 3 kayo. Isa ka Pilipina. Sa amo ko lang, kag ako, kag ang tagaluto nga Indiana. Tapos ang sa babaw naman niya nga mga utod sa amo ko, may ara man sila nga mga Pilipina. Upod man na mo sa dra nga balay. So mabait yung pangalawang amo mo? Mabait. Bakit sa kwento ng kapatid mo, no? Na parang tinutorture ka daw doon, sinasaktan ka, gaano katotoo yun? Sa katatlo nga amo. Ibig sabihin, yung pangalawa, pangalawa, okay pa. Yes. Bakit napunta ka sa pangatlo? Anong nangyari? Natapos mo ba yung kontrata mo sa pangalawa mong amo? Hindi. Anong ginawa ng pangalawa mong amo? Ginbalik nila ko sa agency. Bakit ka binalik? Okay naman yata. Kay bangod na sa personalidad ko nga ginintrahan nila. Anong personalidad na tinutukoy mo? Nga discoveryan ako sa nila nga mayara nga gahong nga gaobra sa kag hindi sila gusto nga sila ang mahimo sa malain kay pulis sila kag army. Anong gahom? Nga buhi nga ginatuwan bala. Ano yun? Amo na ya ang dito nga ginanuhan nila sa nga naumpisa nga pasakit ko nila pag hindi ko magsunod sa ila. Okay. So, parang nagka-problema doon sa pangalawa mong amo. Pero hindi ka na... Binalik ko nila sa agency. Binalik ka sa agency, tapos nilipat ka ng agency ngayon sa pangatlong amo. Binalik ko nila sa agency, gintagaan ko nila bago nga pag nga amo, katatlo. Katatlong amo. Ang pamilya, Bader. Bader ang pamilya. Yes. So, kumusta ang buhay mo doon sa pamilya Bader, yung pangatlong amo mo? Hindi maayos. Hindi maayos? Mabuti. Bakit? No, nice. Bangod sa ila nga ginapatiyan, sa ila na yan nga ginahimo sa personalidad ko. Nga hindi sila gusto. Sa ina nga time, sakit ko sa bata nila. Nga soltero. Sinasaktan ka ng anak nila? Isa lang kabisis. Na binata. Sakit ko nila. Anong pananakit ginawa sa'yo? Pinapalo ka ba? Hinahampas? Pulpog sa kalaha. Ang ulo ko, katatlo kabisis, kayong tampa. Ayun. So, pinalo daw siya mga kasikap ng kawali, no? 3 beses. Saka sinampal, no? Tampa, no? Sampal. Hindi, isa lang. Isang sampal lang. Ayun. So, isang sampal lang daw. Tapos yung pagpukpok ng kalaha, yung kawali sa ulo mo, 3. Malakas ba yung ano? Siyempre. Sakit, masakit. Buti hindi ka dumugo. Nagupit mo. Okay. Nayupi daw yung ano mga kasigap, yung kawali, no? Na hindi ko gusto. Na ginimo nila sa akin. So hindi ka ba ang mortal nga sala naging sakit ko nila. Nagaobra ko sa obraya. Wala ko yung sala sa obra. Ang ilayag inapatigan among sala. Yun. Naging sakit ko nila. Kag gindala naman ko nila sa kay Mama Kaber nga agency paged nagamba sa akon. Biskan hindi ka magobra, maobra ka gid kay wala pangbayad ang Pilipinas sa Kuwait pag hindi ka mag-obra. Teka lang ha, Ate Odette. So, ilang
ilang taon ka doon sa pangatlo mong amo, yung nananakit sa'yo? Mga ilang buwan ka or taon na nagstay? Mga 8 months. 8 months ka doon. Yes. Tapos, yun nga, sinasaktan ka ng anak ng amo mo. Yung amo mo mismo, hindi man nananakit sa'yo? Yung lalaki? Ang lalaki, Hindi, ang asawa niya babae, hindi nananakit. Nananakit ang babae. Oh, yung lalaki, Ang lalaki, mabait naman. hindi. Oo. Ang bata, nagsakit. Oo. Ang sinansi, isang uli na lang, ginampak-ampak yan ako, ngayon nag-aubra ko. Ibig sabihin, ayun, so mga kasikap, nung Tagalan daw, no, yung asawa daw ng kanyang amo ay sinasaktan niya na rin siya, no. Tapos unang nanakit talaga sa kanya yung binatang anak. At wala ka bang kasamang Pilipino doon? Pilipina? Indiana ang kasama mo. Dalawa kayo sa bahay. Oo, ganit. So sa 8 months mo doon, may day off ka, binibigyan ka naman ng day off? Wala. Wala. Tapos 8 months ka nilang sinasaktan, matagal din? Matagal kang sinasaktan, halos araw-araw? Hindi naman. Hindi naman. Sa iyang bata, isa na kabises. Tapos kay Nancy, isa man kabises. Hindi ka ba nag-report sa embassy? Pwede ka man mag-report? Hindi ako nag-report sa dito sa police, sa agency, hindi. Kaya ginambal na ni Mama Kaber nga amo na ang ginambal sa akon. Ibalik ka daw sa agency, ganon? Hindi, magbalik sa agency. Maobra ko. Biska hindi pa ko mag-obra. Bangod wala kwartang Pilipinas, ibayad sa kwaet. Ganun pala. Then baligya naman ko nila sa kay Abo. Okay. So, bininta ka ngayon nung pangatlo mong amo, si Nancy. Nancy Bader. Ika-4 na amo. Bakit ka bininta? Anong dahilan nila? Nga, kaya hindi na ako mag-obra sila, kaya yung sakit ko nila. Okay. So, yun pala ang nangyari. Tapos, doon sa pang-4 mo na amo, okay naman? Amo na si Abo, nga si ID. Si ID. At Agasaira. Amo na ang katapusan nga amo ko sa kwait. Hindi ako ginsakit, pero gapangakig sa. Gapangakig sa kagambal sa ako nga personalidad, gambal sa nga Odette, pag may sala ka sa Singapore, pagtsunta ka sa diri sa pamimalay ko. Amo lang na, isa pa lang. Ikadua, pag hindi mo matindugan ang imong personalidad, pagtsunta ka sa tubangan sa tanan nga tao. Sabi niya? Oo, kanya amo na ginambala sa tubangan ko. Teka lang ha, i-translate ko muna. So, sabi daw ng amo niya, yung ika-4, no, kung mayroon daw kasalanan si Ate Odette sa Singapore, papatayin ka daw niya. Tapos ano pa yung isa, nakalimutan ko. Pag hindi ko pagtindugan, kapag ang ako personalidad, nga ako ilang na buwi nga linatuwan, patyon ako sa tanan ng mga tao sa tubangan. Ayun, so medyo medyo lumihis tayo doon, no. So, yung kung hindi daw tatayuan ni Ate Odette yung kanyang personalidad, papatayin daw siya sa maraming tao, no? Tama? Sa tanan ng mga tao. Sa maraming tao, no? Sa lahat ng tao. Ayun. So, doon na nagka-problema siguro, no? Nagkaroon siya ng siya mga kasigap ay nagka-problema siya sa hindi ka ba doon, na stress ka ba? Inisip mo? Hindi naman. Sa obra, sakto man ang obra ko. Nagtatrabaho ka naman. Nga biskan sa luto, sa panglimpyo. Tapos wala sila sa maambal. Ang ila ginaambal sa akon, personalidad ko na. Ang ila gina-istorya balang na. So ganito Ate Odette, nakailang taon, ilang years ka doon sa pinakalas mo na amo? Ilang taong ka doon? Ilang years? More than mga isa ka tuig. Tapos paano? Natapos ko sa 3 years mo. Tapos paano ka, 'di ba? Paano ka nakauwi ng Pilipinas nung time na 'yon? Natapos ko sa kontrata. Pinauwi ka na ba nung last na amo mo? Pinauwi ka? Sa kontrata ko. Yung pa uli ko nila. Pinauwi ka? Pero sa kontrata, sa akong natapos. Kaya yung pa
obra nila ang sa cellphone sa mga kapulisan sa akon sa isa ka tuig sa kay Abo. Natapos ko na. Kung sa duwa ka tuig sa kontrata ko sa obra, natapos ko man na. Oh, natapos na daw ang kontrata. Tapos tapos ganito Ate Odette. Unang amo, pangalawang amo, tatlong amo, pang-apat na amo. Doon sa apat mo na amo, maayos ba yung pagpapasweldo sa'yo, yung sahod mo? Wala man problema. Nagbibigay naman. Nagbibigay sila. So, okay pala no, sa pasahod. Ang problema lang ni Ate Odette ay yung nananakit. Tapos sa kain, okay naman. Yung problema mo lang talaga, yung nananakit. Yung sinasaktan ka. Tapos nagsasabi sila ng masama masama sa'yo sa aking personalidad nga dito pa lang nga sa dra pa lang nga ako ang nag-obra sa OFW na parte sa Tagaluto. Yun. So, medyo lumilihis lang ng mga kasikap, no? Pero, syempre, pinipilit natin siyang intindihin. Oo. Tapos, nung nasa Pilipinas ka na, buwan-buwan ka nagpapadala sa asawa mo. Itong pangalawang asawa mo, nagka-problema ka. Ano bang nangyari? Sa kanya. Sabi ni kapatid mo, ano daw yung sa abroad wala ko problema sa iya. Kapadala man ko bulan-bulan sa sweldo ko. Saan napunta yung sweldo mo? Alin ako sa Pilipinas. Amo na ya. Anong nalaman mo? May, 'di ba, nagpadala ka? Nagsusupport ka sa anak mo. 'Di ba? Sa kanya, ano bang yung usapan niyo ng asawa mo? May project ba kayo? Nagpatayo kayo ng bahay, negosyo, ano pa man? Wala man negosyo, balay, nagpatindog sa ara man ang balay, may tricycle nga duwa ka bilog. Ayun yung napundar mo sa Kuwait, yung pinadala mo. Galing sa sweldo mo yon. 5 years ang duwa ka tricycle. Tapos may bahay. Isa ka balay. Tapos, anong naging problema? Anong naging problema sa pangalawang asawa mo? Anong problema? Sa tao nga ilagin intrahan nila bala. Intrahan sang pamilya sang bana. Sa bana mo. May kaduwa. Nga gintrahan nila nga mo pangabuhi. Okay. So sumali sila sa buhay nyo kung pinakailaman nila yung buhay nyo. Yes. Oo. So hindi naman nagloko ang mister mo, yung asawa mo? Ko nakita once nga hindi ko makita hindi ka naniniwala? Hindi, pag wala ebidensya. Pero may marites, may chismis na nambababae yung mister mo? Meron? Natural na iya sa tao na mag-chismis na wala ebidensya. Ang ginambal ko man sa ila, ipakita ang ebidensya ninyo nga ginambal ang amusin. Tapos walang ebidensya? So, kumusta kayo ngayon ng asawa mo, Ate Odette? Okay ba kayo? Since pagpuli ko sa 2 years sa Inigaran, nakaproblema sa ginimo isakon bangod giintrahan nila. Giintrahan sa taga-Kuwait, giintrahan sang pamilya sang asawa mo. Matanong ko lang, Ate Odette, itong pangalawang asawa mo, kasal ba kayo or live-in partner lang? Kasal. Kasal kayo. Sa Iloilo, sa Hall of Justice. So, ano talaga sila? Wala kami bata. Wala kayong anak. So, saan na siya ngayon? Nasaan na? Subong sa Sumag, sa Subong, ginambalya sa akon. Nagaling sa balay namon, nambalya makadto ko sa Sumag, sa Utod. Mayara sa Utod, sa Sumag, si Nestor Flores. Okay ba kayo ngayon? Di ba kayo naghiwalay or ano pa man? Wala man kami nagstoryanay sa party Bulaganay. Ang amon lang ya nga gintrahan sa mga tao. Okay. Sa tagda, Inigaran, sa bye-bye, gintrahan nila nga amon pangabuhi. Pinakailaman nila. Yung ano mo, yung
buhay nyo mag-asawa, no? Tapos limo nila sa akon sa tapos ano tong reklamo? Anong reklamo niya, no? Ano to, yung blatter? Para saan? Kanino? Sino binablatter niya? Bana niya. Bakit pinablatter niya? Hindi ako nag-blatter dira. Yung nanay. Ang iloy namon, kay nanugid ko sa iya. Nanugid ko, kaya nga mo na ginahimo ya sa akon, kay ginintrahan na kami. Sila ay nagpa-record sa barangay. Anong ginawa sa kanya ng mister niya? Pagkutuman sa paginsakit. Yung bayaan niya nga wala pagkaon. Yung bayaan niya, gin-abuse. Yung asawa mister niya ngayon dito. So, yun pala. Si John Flores. Si John Flores. Sa barangay, hindi siya nag-apilar. So, yun pala mga kasikap, no, ang kwento ng kanyang kapatid. Na itong si Ate Odette ay pag-uwi niya ng Pilipinas, no? Sinasaktan siya, tapos pinagutuman. Kumbaga, stress ka na nga doon sa Kuwait, dinagdagan pa ng asawa mo dito. No? Tapos ano pang kwento? Kagawad? Sa ako na personalidad. Nagpagpuli from December 29, wala? December 28, 2021. Wala yaman ginapas, wala yung gatas pusa nagpuli sa ila balay, kiti iya na balay nga ginpatingdo. Tapos, ang natabo, upod siya pa, pagin pasakitan niya pa. That time, nga ginsakit siya na nga blatter siya ni mama, hindi niya ginapilar sa barangay. Tapos, sa subong, from September, nagkadto siya sa sumag, nga wala yung naging ulikid, ginpagutuman niya, wala yung magbibiligan sa bugas, isa kasi mana nga wala kakaon, tubig lang ang ginainom, ginsulod sang tawo sa iya balay, nga abusuhon ng iya asawa, wala yung naging puli-pulian, so indirect to the point, naging abuse siya ang kinamatarong sang iya asawa. Sa subong gindater siya sa barangay, wala siya nag-apilar, kung sino ang responsibilidad sa pag-atipan ang utod o kung siya nga bana nga dapat sungkaon niya sa subong. Wala siya hindi siya mag-atubang. Ang gipadala in total all sa iya nga kwarta nga para sa balay 1,288,000 total in 3 years nga padala sa iya. Ang duwa ka motor nga sidecar wala iging pakita sa iya asawa. Ang single ato lang to dito kag isa ka baruto nga wala malang sang motor, hahalang ang sa baruto. Kag ina nga balay isa ka resibo 200 naging padala. Ang itsura sang balay hindi man nakabili sa 200,000. Kag sa subong gid nga sitwasyon dapat ato bangon niya. Kay siyempre ginsulod na sa sangkawo nga tendency na nga siyempre abusuhan na kay siya na lang isa. Kag ang responsibilidad niya nga bana ato bangon niya ang natabo hindi siya mag-atubang nga naga-maintaining da siya sa sumag. According sa mga tao may kalibin di siya ya subong nga arata. Okay. So problema pala itong ano mo, mister mo, no? Ate Odette. Maraming ano dito maraming papeles, no, na kompleto, na may reklamo kasi itong nanay ni Ate Odette sa kanyang mister ngayon, no, kasi ang problema ay humarap at dagdag pala ito ng stress sa kanya nung simulang umuwi siya sa Pilipinas at yun nga kwento ng kapatid niya na umabot ng 1 milyon, no, para doon sa paayos ng bahay, pambili ng motor. Kaso nga lang yung pera hindi tugma, no, doon sa presyo ng bahay na pinatayo at doon sa motor yung iba daw parang questionable, no. So yun ang problema. So anong mensahe mo, Ate Odette, doon sa mister mo ngayon? Ang gusto ko ya tubangon lang ko niya. Gusto mo harapin kanya. Tubangon kagi ang pamangkot sa pamilya ko. Isabdon lang. City lang, no. Kag mabatian ko, kamabaluan ko ang kamaturan hindi ang kabutigan. Pwede ka man mag-file ng kaso kasi may mga ebidensya ka naman, no. Sila naman nag-asikaso nga nagkadto sa bounce para lang i-aksyonan kag mapakita nga ato bangon ina ang tanan-tanan. Kasi kasal kayo, di ba? Yes. May kinakasama siya ngayon na kalibin.
mayroon kang karapatan na magreklamo. Hindi ko makita. So sabi niya hindi raw siya naniniwala kung hindi siya makita. So sana no maging maayos no. Hindi ko yun na mapatiyan. Kasi wala ebidensya ka mo nga ipakita sa akin. Mahal mo pa siguro yung mister mo. Ha? Hindi sa amo sina. Kaya ang akon lang yan, ang kamaturan lang, na ipakita lang ang matuod, kaya dira ko mapate. Ayun, so ayaw niyang maniwala basta-basta. So, yun, naging hindi siguro maganda yung pakikitungo ng kanyang mister. Kaya, nagkaganito, na lalong na stress si Ate Odette. No? At hangad natin no, na maging maayos siya. At yun nga, medyo nagka-problema siya no, sa kanyang isipan, pero palagay ko maayos naman ito. Pwede nating ipa-check up sa ating psychiatrist or sa doktor. So, Ate Odette ha, salamat sa pagpaundak na interview at mayroon kang konting cash na binigay natin mula kay Tita C ha. 500 pesos yan. Masaya ka ba? At wag kang mag-alala. Ayaw ko muna mag-promise, pero about doon sa reklamo mo, doon sa asawa mo, pwede ko kayong samahan doon sa Sumag ha. May sasakyan naman. Para magkaharap kayo ha. Magtapusan na bala. Maayos yung sa mga pamilya kag pamilya. Yun, tama. Para maging malinaw na ang lahat ha. Sige, pag-pray natin yan. At ano lang, huwag ka lang mawala ng pag-asa kasi syempre ang problema andyan lang yan, pero syempre may solusyon no. Kailangan nating magpakatatag sa problema kasi may mga anak ka naman, 'di ba? May mga anak ka. Kinakamusta ka naman ng anak mo? Gatawag naman. Ayun. So, okay lang ito ha, Ate Odette, na itong video natin i-upload natin sa YouTube, walang problema. Walang problema. Ina-open ko man sa inyo mga tao. Ayun. Sa ang akon nga personalidad kag ang akon nga ginalinan nga obra kag ang naging ilang taon ka naging OFW simula Singapore? 18 years po naging OFW si Ate Odette. So ang tagal no? Siya, sige ha. Ha? Ano yung personalidad mo pala? Ano yung ginamban yun na kayo na? Yung kasi lagi mo binabanggit sa Arabo. Sa ilang lugar. Amo na ang Araba. Babae nga Arabo nga Diyosa ginatuwa nila. Ang Sadriya Ginoo nga babae. Ayun, medyo lumihis mga kasikap to. May problema talaga to siya, pero palagay ko magagamot pa ito, no? So, thank you Ate Odette ha. Salamat ng marami at mag-ingat ka dito ha. At isi-set natin yung reklamo mo doon sa Sumag. Sasama ka doon, may sasakyan si Kagawad ha, sama natin ha. Si Otod mo. Ayan. Thank you ha at God bless no sa lahat po ng nanonood. Magsisilbing aral din ito sa lahat ng kababayan nating OFW no. Isipin nyo, 18 years na naging OFW sa Kuwait, sa Singapore. At ito yung sinapit ni Ate Odette, hindi maganda. Pero may awa ang Diyos, no? Gagaling at gagaling din ito. So, gagawin natin yung may tutulong natin sa kanya. At ayaw lang muna natin mag-promise sa ngayon. So, thank you kay Tita C, no? Sa lahat ng ating mga sponsor na palaging nakasuporta. Ayan. Ayun. Thank you, Ate Odette, ha? Maghalong kadre, ha? Ayan. God bless, God bless. Magalong.